Hello po, kumusta kayo? So, ngayon magpapatuloy po tayo dun sa ating lessons dito sa chapter 4 ng John. Para po sa ating mga listeners na ngayon lang makikinig sa atin, bigyan po muna natin sila ng konting summary ng past lesson natin. Ito po kasi yung part 2 ng chapter 4. Sa verse 1 ng chapter 4, nalaman natin na papunta sila Jesus sa Galilee para makaiwas sa namumuong gulo sa pamamagitan nila ng mga Pharisees. Nalaman kasi ng mga Pharisees yung ginagawa nga ni Kristo na nagbibinyag din sila kamukha ni Juan. At dagdag pa dito yung ginawa niya sa templo. Kung matatandaan ninyo, di ba nga, itinaboy niya yung mga nagtitinda. Itinaob niya yung mga paninda nila, pinawalan niya yung mga kalapate, at pinagalitan niya yung mga nandoon na ang kanyang sinabi ay, "Huwag niyong gawin ang bahay ng aking ama na den of robbers." Sa bandang Pariseo naman, nadagdagan si Juan na kanilang kalaban. Kung matatandaan din ninyo sa Matthew 12, nagkaroon ng pagpuna si Juan Bautista doon nga sa mga ginagawa ng mga Pharisees. Doon sa verse 34 ng Matthew 12, sabi niya, "Kayong lahi ng mga ulupong." Sakit na accusations nun. Hindi lang pala si Juan ang kalaban ng mga Pharisees dito, kundi pati si Jesus din. At alam din ni Jesus ang tungkol dito kasi nga Diyos siya. Pagka sinabi nating Diyos, siya ay omniscient. Babasa niya ang isip ng mga tao, nakikita niya ang future na hindi pa nangyayari, yung gano'n. Isa pang dahilan kung bakit pupunta sila Jesus sa Galilee ay maiwasan din ang maaaring alitan ng mga disipulo niya at yung mga disipulo ni Juan. Doon sa last lesson natin ng chapter 3, nalaman natin na itong mga disipulo ni Juan nagsabi sa kanya na itong ipinakilala ninyo, marami na ang sumusunod sa kanya instead of susunod sa atin. So doon sa statement na yon, parang nagkaroon sila ng kakumpetensya. Nakita nating dahilan kung bakit pupunta sila Jesus sa Galilee. At sa nakaugalian ng mga Hudyo, hindi sila dumadaan dito sa Samaria. Yung Samaria ay located between Judea and Galilee. At doon sa past natin na kwentuhan, may namamagitan na malalim na hindi pagkakaunawaan itong mga Hudyo at saka yung taga Samaria. Kaya naman, hindi sila dumadaan sa lugar na yon. Miikot pa sila, either magbangka sila doon sa kanluran o kaya naman tatawid sila sa Ilog Jordan dito naman sa may silangan, makapunta lang ng Galilee na hindi sila dadaan doon sa Samaria na kung titignan natin yung mapa, ito yung shortcut papunta sa norte. Siguro kung may eroplano noon, malamang na nag-eroplano yung mga Hudyo pa makapunta lang ng Galilee. Kasi nga iniiwasan nitong Samariang lugar. At ganun din yung mga Samaritans. Ayaw din nila sa mga Hudyo. Dahil nga doon sa matagal nilang hindi pagkakaunawaan na centuries na ang nakakaraan, hindi pa sila maka-get over. Kung gusto ninyo ng detalye, balikan nyo na lang po yung lesson 10 natin. Itong si Jesus, hindi niya alintana yung mga boundaries na ipinapatupad ng mga Hudyo. Kaya inaya niya itong mga disciples niya na dadaan sila sa Samaria. Bukod sa convenient yon dahil nga medyo malapit, may mission din si Jesus doon. At yun yung ating tutunghayan ngayon. So, yun umalis sila Jesus ng maaring maaga kasi ang sinabi dyan sa passage natin ay tanghaling tapat sila nandoon sa balon. Napagod si Jesus sa kalalakad, naupo siya sa may balon. At ito ng mga disipulo niya, iniwan siya at nagpunta sila sa bayan para bumili ng makakain.
patunay na si Jesus ay tao rin. Diba na pag-usapan natin din sa chapter 1 na bagamat si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay Diyos, naging tao siya. Kaya yung experiences ng tao na i-experience niya rin kamukha nga nung siya'y napagod, siya'y nauhaw, siya'y nagutom. Dumating itong babaeng Samaritana na sabi nga ni Jesus, pahingi ng maiinom. At nagkaroon sila ng usapan. Sinabi nga ni Jesus ang tungkol sa babae na nagbigay naman ng masasabi nating curiosity dito sa babae. Kasi noon lang sila noon lang sila nagkatagpo, pero alam ni Jesus kung sino yung babae, kung ano yung nakaraan niya. Kaya nga, kinonfront niya yung babae na ito nga ay may 5 naging asawa at yung pang-anim na kinakasama niya ay hindi niya asawa. Na yun naman ang dahilan kung bakit sabi nga ng babae na ikaw ba'y propeta? Nung masukol yung babae, sa tansya niya ay hindi siya mananalo dun sa usapan nila ni Jesus. Sabi niya sa verse 25, I know that Messiah is coming, he who is called Christ. When that one comes, he will declare all things to us. Jesus said to her, I will speak to you. Ito yung senaryo na nasaksihan ng mga disipulo ni Kristo na si Jesus, kausap niya itong Samaritan woman. At basahin natin yung mga susunod na verses para maintindihan natin kung ano yung nangyari. Kung may Biblia kayo dyan, basahin ninyo mula 27 hanggang 42. Sabi po dito, and at this point his disciples came, and they marveled that he had been speaking with a woman. Yet no one said, what do you seek, or why do you speak with her? So the woman left her water pot, went into the city, and said to the men, come, see a man who told me all the things that I have done. This is not the Christ, is it? They went out of the city and were coming to him. In the meanwhile, the disciples were requesting him, saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat that you do not know about. The disciples therefore were saying to one another, no one brought him anything to eat, did he? Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me, and to accomplish his work. Do not say there are yet 4 months, and then comes the harvest. If behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields, that they are white for harvest. Already he who reaps is receiving wages and is gathering fruit for life eternal, that he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this case the saying is true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored, others have labored, and you have entered into their labor. 39. And from that city many of the Samaritans believed in him, because of the word of the woman who testified, he told me all the things that I have done. So when the Samaritan came to him, and they were asking him to stay with them, and he stayed there 2 days. And many more believed because of his word. And they were saying to the woman, it is no longer because of what you said that we believe, for we have heard for ourselves and know that this one is indeed the Savior of the world. Balikan natin yung tagpo na inabutan ng mga disipulo ni Jesus doon sa verse 26. Maaring narinig nila yung sinabi din ni Kristo na siya nga yung Mesaya. At dito pa sa babae niya, ipinagtapat iyon. So, dito natin sasabihin sa ating outline na ito yung confession ni Kristo. Pinagtapat niya kung sino siya do sa babae. At sa nakasanayan din nilang kaugalian na ang pag-uusap ng lalaki at babae sa publiko ay hindi maganda,
maaari nating sabihin na ito rin ang dahilan kung bakit hindi makakomment yung mga alagad ni Kristo. Kasi doon sa verse 27, sabi, they marveled that he had been speaking with a woman. Yet no one said, what do you seek or why do you speak with her? Maaaring ito yung nasa isip ni John, yung nagsulat na itong gospel na gusto niyang itanong, kaya lang nag-aalangan siya. Maaaring na-shock sila dun sa tagpong nasaksihan nila. Dagdag pa dito yung revelasyon ni Kristo kung sino siya doon sa babae. Kaya ang nangyari, wala tuloy nagsalita kahit pa gusto nila sanang magtanong. Ito ring babae, gulat din siya. Shock din siya sa narinig niya kay Jesus. Kasi nga sa kanang buhay niya, iniiwasan siya ng mga tao kasi nga dun sa reputasyon na meron siya. Hindi niya lubos akalain na itong Kristo ay aalukin pa siya ng tubig na buhay. Hindi niya rin akalain na kakausapin siya ni Jesus. Hindi niya rin akalain na ipagtatapat ni Jesus kung sino siya. Maaari din nating sabihin na puro mockery ang naririnig nitong babae o yung sinasabi natin na pangungutya. Pero hindi niya yun naranasan, hindi niya narinig mula kay Jesus. So isa yun sa dahilan kung bakit shock siya. Dagdag pa dito na hindi niya akalain na yung kausap niya mismo nga ay Mesaya. At may kasama pa pala yung mga disipulo. Sasabing magkahalo yung kaniyang nararamdaman sa panahon na yun ng excitement. Siguro dahil walang nag-judge sa kanya, hindi siya pinagalitan ni Jesus, hindi siya kinutya, at nalaman niya nga na kaharap niya mismo yung Mesaya. At siguro pangamba rin na kutyain siya nung mga dumating na kasama ni Jesus. Kaya ang ginawa niya, umalis naman siya. Naiwan niya tuloy yung kanyang banga. Dahil dito sa kanyang naranasan, siguro palagay natin na may deliverance din na nangyari, na kung babalikan natin yung sa chapter 3, pagka naging born of the Spirit ang isang tao, ay may nagbabago sa kanya. Kaya naman, hindi siya nag-atubili na sabihin doon sa mga kababayan niya kung ano yung napag-usapan ni Jesus. Sabi niya, "Li kayo, tingnan ninyo yung mama na nagsabi sa lahat ng aking ginawa." Tapos sabi pa niya, "Ito kaya yung Mesaya?" Ito naman mga nakarinig para siguro mapatunayan na totoo yung sinasabi ng babae. Nagsipagpunta sila doon sa may balon kung saan naroroon si Kristo at saka yung mga disipulo niya. Asin naman nila Jesus, ang tanging nasabi lang ng kanyang mga disipulo ay lukin siya para kumain. Pero ang ginawa naman ni Jesus, pagkakataon yun para ituro sa kanila ang katotohanan. Ito nga yung emphasis niya tungkol sa kung alin ang pinakamahalagang pagkain. Ito yung spiritual food. Sa Matthew 4:4, sabi din ni Jesus na, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Ito yung sinasabi ni Jesus na kain niya na hindi alam ng mga disipulo niya. At nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na sabi niya, ito yung nilagay natin dito, to do the will of the Father, to accomplish His work. Yung sinasabi pala ni Jesus ay ito yung commitment niya doon sa kanyang mission na ibinigay sa kanya ng Father. Ano yung mission niya na yun? Doon sa John 3, tatandaan natin na ang dahilan ng pagpunta ni Kristo dito sa mundo ay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan yung mga lahat na nananampalataya sa Kanya.
sa John 3:17 that the world should be saved through Him. Naulit din yung statement na to, maiksi nga lang doon sa Luke 19:10. To seek and save the lost. Yun yung mission ni Jesus na ipinaliwanag niya sa kanyang mga disipulo dito sa ating passage ngayon. Ang pagkakaintindi naman ng mga alagad niya ay pagkaing physical. Kaya lang, spiritual yung tinutukoy ni Jesus. Kamukha rin nung sa Nicodemus, di ba? Sabi niya, ang tao kailangan ipanganak muli. Pagkakaintindi naman ni Nicodemus, siya ay babalik sa sinarpupunan ng nanay niya, ipapanganak muli. Ganon din yung babae nung sinabi niya na bibigyan siya ng living water ni Kristo. Ang pagkaintindi din ng babae ay physical na tubig. Kaya nga niya nasabi na bigyan mo na nga ako niyan at nang hindi ako mag-iigib muli at nang hindi na ako pabalik-balik dito para magsalok ng tubig. Kasi hindi nila naintindihan kung ano yung tinutukoy ni Kristo. Uulitin ko po yung sinabi ni Jesus dito na pagkain niya ay to do the will of the Father and to accomplish His work. Tingnan naman natin yung susunod na tagpo. Imagine natin na natanaw ni Jesus, natanaw nila yung mga kababayan ng babae na papunta sa kanila. Siyempre, wala namang sasakyan noon. Kaya kahit pa natatanaw mo, medyo matagal sila bago makarating. Iyon naman yung ginamit ni Kristo para ipagpatuloy yung pagtuturo niya dito sa kanyang mga disciples. Tingnan ninyo, sabi niya gano'n. At inihalin tulad niya ito sa isang palayan na handa para sa pag-aani. Sabi ni Jesus sa verse 35, "Do you not say there are yet 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields that they are white for harvest. Although he who reaps is receiving wages and is gathering fruit for eternal life, that he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this case, the saying is true, one sows and another reaps. I sent to you to reap that for which you have not labored, and others have labored, and you have entered into their labor." So may command dito si Jesus na sabi niya, tingnan ninyo, ang tinutukoy niya yung mga tao na ito na yung opportunity ninyo para anihin yung maitinanim ng iba. Yung pagtatanim, mababasa din natin doon sa Luke 8:11 na yung seed sa parable of the sower. Ang sinabing seed doon ay word of God na inihagis. So dito sa kwento na merong naghagis ng pananim at merong nag-aani, itong mga Samaritans nakarinig sila ng gospel noon pa. Kasi nga alam ng babae na may Mesaya silang hinihintay. At nabanggit din natin nung nakaraang lesson natin na may Biblia din yung mga Samaritans at ito nga yung Torah. So alam nila na may darating ang Mesaya dahil nabasa din nila yung Deuteronomy na sinabi ni Yahweh na I will raise up someone like Moses. Ito yung Mesayang hinihintay nila. Kaya lang yung kanila ay kulang. Maaari rin nating sabihin na narinig nila yung mga pagtuturo ni Juan Bautista. At dito sa ating context, yung sinabi nung babae sa kanila. Kaya nga sila nagsipagpuntahan doon sa balon na kinalalagyan nila Kristo. So dito pinapaliwanag ni Jesus na ganito yung mangyayari. May naghahagis, nagtatanim, at may nag-aani, tapos they will rejoice together. Kung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan yung mga
taga-Korinto na sinasabi ng iba na, si Apolos ang aking susundin. Sabi naman ng iba, kay Pablo ako. Ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat, sa 1 Corinthians 3:6, siya yung nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ang Diyos ang nagpalago. So, dito makikita natin na yung responsibility ibinigay kay Pablo, kay Apolos, ay magkaiba man sa tingin natin, pero sa tingin ng Diyos, they work as a team. At siyempre, dito sa immediate context natin, kasama rin si Kristo na nagtanim. Di ba nga, sinabi niya doon sa babae. Tapos itong babae ang nagsabi sa mga kababayan niya. Sa panahon naman natin ngayon, kasama din natin ang Holy Spirit. Sabi naman ni Jesus na sa huli, bawat isa sa mga ito, sa nagtanim at sa nag-ani, ay mabibigyan ng reward. At ito yung sinasabi niya rin na receiving wages, ayon sa verse 36. At magkakasamang magagala. Silipin naman natin ang mga Samaritano. Di ganon, dumating na sila. Nakiusap sila kay Jesus na manatili sa kanila ng 2 araw. Pwede nating sabihin na gusto pa nilang maliwanagan. Siguro sa 2 araw na yun, sandamakmak na question and answer ang nangyari. Hindi rin kasi malayong may pag-aalinlangan ang iba sa kanila. Tulad din sa ating panahon na meron ding mga skeptics na sinasabi, yung mga taong hindi naniniwala, hanggat hindi sila nakukumbinse ng ebidensya. Isang magandang example dito ay si Lee Strobel. Kung nabasa ninyo yung libro niyang The Case for Christ, doon niya isinulat kung ano yung ginawa niya at ano yung nangyari sa kanya. Siya ay isang journalist na hindi siya basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi lang nang wala siyang matibay na ebidensya. Ang alam niya, yung kwento ni Kristo ay kwentong barbero o kaya masasabi nating alamat na nagpasa-pasa lang yung ganon, tapos gumawa ang mga tao ng libro at yun nga, sinasabi nilang ito yung buhay ni Kristo. Para patunayan na siya ang tama at mali yung nagkiklaim na nabuhay nga talaga si Kristo, sinimulan niyang mag-imbestiga. Binasa niya ang Gospels ng Matthew, Mark, and Luke, and John. Kasama rin doon yung Acts, tapos other historical writings kamukha nung kay Josephus, yung historian nung panahon ni Kristo. Ang nangyari sa kanya, siya ang nakumbinse na si Jesus nga ay ipinanganak, nagturo, namatay, pero nabuhay muli. Hindi nangyari yung kanyang gustong mangyari. Ang gusto niyang gawin kasi patunayan sa tao, patunayan sa buong mundo na kasinungalingan yung mga turo tungkol kay Kristo. Pero kabaliktaran ang nangyari sa kanya. Siya ang nakumbinse na totoo si Kristo. Niisip ko yung 2 days. Matindi sigurong paliwanag din ang ginawa nila Kristo at saka yung mga disipulo niya dito taga Samaria. Paliwanag dito, paliwanag doon. Tapos tungkol sa worship, tungkol sa kung sino si Kristo. Maaari ding sinabi ni Jesus yung sa kanila, yung sinabi niya dito sa babae na siya nga ay yung Mesayang kanilang hinihintay. Bakit nga ba niya ginawa yun? Ito yung sinasabi nating dahil sa compassion naman. Kung mababasa ninyo sa Mark 6:34, naawa si Jesus sa mga tao kasi sabi doon na para silang tupa na walang pastol. Yun din ang dahilan na binigay ng Diyos Ama ang Diyos Anak kasi nga naaawa siya sa mga tao.
tao. At yung awa na to, hindi lang siya naaawa ka, kundi ito yung may pagmamahal din na ayaw mo silang mapahamak. Ang ginawa nila sa 2 days sa Samaria na yon ay nag-testify, nag-witness, at syempre, nag-explain. So, ano yung resulta nun? The Samaritans heard, knew, believed that Jesus indeed the Savior of the world. Sabi nila doon sa babae, hindi dahil doon sa sinabi mo kaya kami naniwala, pero kami mismo narinig, nasaksihan namin, napatunayan namin na totoo na ito nga ay Messiah. Ito nga ay Savior of the world. Kikita natin dito sa kwento mula doon sa Judea, patungo sila sa Galilee, na dumaan sila sa Samaria. Ito yung observation na gusto kong intindihin natin. For the gospel to be heard by other people, it involves intentional mission to reach out. Kamukha nung ginawa ni Kristo. Sinadya niyang sa Samaria sila dadaan. At nung nagkaharap sila nung babae, siya ang unang nag-reach out. Isa pa, nakabilang dito sa usapin natin ay yung truthful message. Nag-confess si Jesus na siya ngayong Savior dun sa babae. Nag-confront din sila. Kasi pagka sinabi nating truth, mako-confront talaga yung lies, yung kasinungalingan. Kahit pa ide-deny mo yan, pagkakatotohanan yung sinabi ng isang tao, alam mo na yung sayo, kung ikaw ay nagsisinungaling or yung pinaniniwalaan mo ay kasinungalingan, malalaman mo kasi magliliwanag itong katotohanan. Sabi nga din ni Kristo sa John 14, matatalakay natin yan sa ating mga proceeding topics na Jesus is the truth. Kaya pagka walang truth yung sinasabi sa atin, malamang hindi gospel yun. Ibang gospel yun. Ibang Jesus yung tinuturo ng tao. Pag walang truth. Kunwari, sinasabi ng mga tao na si Kristo ay Diyos lang. Sabi naman ni John, dun sa letters niya, hindi ganun. Ibang gospel na yon. Pagka naman sinabing tao lang din si Jesus at hindi siya Diyos, ibang gospel din yon. Kasi ang katotohanan, si Kristo ay both tao at Diyos. Truly man and truly God. Hindi natin alam kung paano yun. Naghalo ba? Or yung kaliwa ba ay God? Yung kanan ba ay man? Hindi natin alam. Basta dalawa yung personality ni Christ. At syempre, teamwork yun. Preachers, evangelists, teachers, etc. Parang sa simbahan, di ba? Hindi naman lahat song leader. Hindi rin lahat preacher. So sa mission, ganun din. Kung titignan natin dito sa kwento natin ngayon, si Jesus yung preacher nung una. Tapos itong babae naman ang siyang naging evangelist. Nung nagpunta yung mga tao kila Kristo dun sa balon, ito man namang mga disipulo, sila yung discipler. So bawat isa sa kanila may role na ginampanan. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, na itong mga nagtanim at itong nag-ani ay parehong magkaroon ng pagdiriwang sa bandang huli. Kasi bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng kanilang reward. Sabi din natin na just nga ang Panginoon. Kaya siyempre ibibigay naman katapat nung ginawa ng isang tao. Pero as a whole, may teamwork sila. Nakikita niyo naman na sa kapanahunan natin, yung sa mga missions, sa mission trip, may magbibigay ng pera para gagamitin ng misyonaryo, may magha-house sa mission kung saan siya pupuntang bansa, at may magpapakain sa kanya, yung ganon. Kung nabasa din ninyo yung kwento ni Adoniram Hudson, mission
trip siya sa Burma, nung una, parang walang nangyari doon sa paghihirap niya ng kanyang family. Pero after years na lumipas, marami pala ang bunga nung kanyang itinanim doon. Hindi nga lang siya ang naka-witness noon kasi namatay siya. Pero hindi nasayang yung kanyang pagpapagal sa kanyang pagmimisyon doon. Nakikita nyo na nauna siya, tapos may sumunod sa kanya, yung ganon. Tapos yun nga yung bunga. Itong pagiging Kristiyano, itong hindi lang naman ibig sabihin na mission ay yung mission na aalis ka sa kinaroroonan mo. Mission mo rin yung sarili mong family. Mission mo rin yung doon sa simbahan mismo, kasama ka rin sa mission doon. Hindi ka talaga pwedeng Kristiyanong mag-isa. Hindi yun yung design na gusto ng Panginoon. Kaya matatandaan din ninyo yung sa Corinthians na one body, sabi ni Paul. Yung sa simbahan, nihalon tulad niya sa isang katawan na yung iba mata, yung iba naman tenga, yung iba kamay, yung iba paa. So dito rin sa usapin natin ngayon, may teamwork. And then, commitment to the will of God. Yung kamukha ni ginawa ni Kristo, hindi siya natinag doon sa kanyang mission kung bakit siya naging tao. Ano nga ba yung mission niya? To save sinners from death and give them the gift of eternal life. Yun yung mission ng Panginoong Jesus. Sa atin din, sa tingin ko, parehas din yung kailangan din natin yung commitment na mamuhay tayo bilang anak ng Diyos, i-reach out din yung iba, sundin natin kung ano yung sinasabi ng Diyos ng abot ng ating makakaya. At hindi lang din natin to gagawin para lang din sa atin, kundi may compassion din tayo sa iba. Nakakaawa ay kaawaan din. At yung mga nagkakasala ay sinisita din kasi kasama yun Sabi nga nila, wala daw pagmamahal sa pangungunsinte. Kasi wala kang pakialam kung masama ang ginagawa ng anak or ang kaibigan kung kukonsintihin mo yon. Kasi alam mo na mapapahamak siya. Para maging totoo yung pagmamahal natin sa kamag-anak, kapamilya at mga kasama at sa mga tao, kasama din doon yung ating compassion, ating sympathy, yung ating pagnanais na sila ay makakilala rin sa Diyos at nang hindi nga sila sa impyerno babagsak. Para magkakasama-sama tayo, yung ganon. Kaya naman tayo nag-e-evangelize kasi nga, di ba? Sabi nga namin sa Igorete, adibukudan din gawis. Wag solohin yung magandang offer ni Kristo. Ipamalita sa iba at sila din ay magkaroon ng kaligtasan kamukha natin. Okay? At may dito, summary si Paul na sa tingin ko, akma dito sa narrative na ating pinag-aralan. Although ito ay tumutukoy sa nangyari sa bayan ng Israel, sa tingin ko applicable din ito sa atin. 'Di ba sa history ng Israel, pinili sila ng Diyos na sa kanilang lalabas yung Mesaya at pagpapalain sila ng Diyos. Ang responsibilidad naman ng Israel na dapat nilang gampanan ay ipakilala si Yahweh sa mga karatig bayan nila. At siyempre, sumunod kay Yahweh. Pero ang nangyari nga dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ito nga ang mga Pariseyo na nakita natin dito sa kwento, galit pa dito kay Jesus. Ayaw nilang tanggapin na siya yung Mesaya. Ipinaiiral yung alam nila na puro naman tradisyon. Ito yung sinabi ni Paul na, but the righteousness based on faith says, do not say in your heart who will ascend into heaven.
That is to bring Christ down, or who will descend into the abyss. Tuloy natin. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Ito yung sinasabi ni Kristo na believe in the Son of God. Sa John 3:16, whoever believes in Jesus Christ will have eternal life. Ito yung inulit ni Paul dito, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Although hindi narinig ito ng mga Samaritan dahil buhay pa naman si Kristo nung panahon na nag-stay nga sila sa kanila, maaaring nasabi rin ito ni Jesus sa kanila na siya ay mamamatay pero mabubuhay muli. At yun nga yung dahilan kung bakit may eternal life ang mananampalataya sa kanya. Kasi kung hindi nabuhay si Kristo, sabi nga ni Paul din, di ba, na walang katuturan itong mga pinagagagawa natin ngayon. Liwanag po ba? Kung may mga tanong po kayo, pwede ninyong isulat at isend nyo po sa akin at pag-usapan natin sa susunod nating pagkikita-kita. Okay? Tuloy natin. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. Nangyari ito nga sa ating natalakay na yung babae, hindi pinahiya ni Kristo, kundi tinanggap niya at binigyan niya ng buhay na walang hanggan dahil naniwala yung babae sa kanya. At ganun din dito sa mga Samaritans, 'di ba? Sabi doon na marami ang naniniwala, marami ang nanampalataya. Lahat na lumalapit, walang itinataboy si Kristo. Lahat ng lumalapit sa kanya, as long as mula naman talaga sa kaibuturan ng puso nila yung kanilang pananampalataya, at sigurado akong alam din ng Panginoon kung sino yung nananampalataya sa Kanya, wala siyang itinataboy. Ito ang maganda sa verse 12. For there is no distinction between Jew and Gentile, or ito nga yung Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. For everyone who calls up on the name of the Lord will be saved. So nakita nyo na tinawid ni Kristo yung cultural divide. Sa tradisyong Hudyo, bawal dumaan sa Samaria. Ang ginawa ni Kristo, dumaan siya doon. Pinapakita lang dito na ang kaligtasan ay hindi lang para sa Hudyo, kundi sa ibang tao rin. Yun yung katotohanan na dinemonstrate ni Kristo dito. Na sa atin ngayon, ipaliwanag sa tao kung ano yung gospel, kung ano yung pinaniniwalaan natin. Huwag tayong mamili ng, ay, si ganito ang pupuntahan ko kasi alam ko may bibigay siya sa akin. Kaya naman, ay, ito ang pupuntahan ko kasi lilibre niya ako ng pagkain. So, walang ganun ang ginawa ni Kristo, nagpunta siya sa Samaria, kinausap niya kung sino ang may gusto. Yun nga. Nagsalita siya at nakinig yung mga nakinig, hindi rin yung mga hindi. Hindi siya namili ng audience. Tuloy natin sa verse 14. How then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? So ito yung rhetorical question ni Paul na sabi niya, paano nila malalaman tungkol sa Diyos kung wala namang nag-e-explain sa kanila? Paano nila maririnig ang tungkol
kay Kristo kung wala namang nag-utos sa kanila na sila'y puntahan? Paano naman sila maniniwala kung wala ngang magte-testify na totoo yung sinasabi ng Diyos? So, you see, dinisenyo ng Diyos kung papaano niya ipararating yung mensahe niya sa tao. Pwede naman niyang sabihin na kayong taga-Kuntong, di ba? Lahat kayo ligtas kahit pa walang magturo sa inyo. Pwede yun kasi makapangyarihan siya. Pwede niya rin sabihin na kahit hindi kayo magpunta sa lugar na yon, kahit walang misyonaryo, pwede kayong maligtas. Pero hindi ang disenyo ng Diyos na ginawa niya, hindi ko rin alam kung bakit, binigyan niya ang tao ng responsibility rin. Abutin yung mga kasama nila. Di natin maintindihan kung bakit ganun. Pwede namang ibang paraan. Sabihin nating aso ang magpunta o kaya mga ibon. Pwede niyang gawin yun kaya lang, yun nga, tao ang ginagamit niya. Ginagamit niya ang iba't ibang klase rin ng tao. Kahit pa yung mga false teachers, may mga nakakarinig. Kasi pagka sinabi nating false teachers, hindi naman lahat kontra talaga sa Diyos Mas nakakatakot pa nga yung 99% tama yung sinasabi nila. Manipis lang ang diferensya dun sa original. Nakakabahala. May mga narinig ako na naging Kristiyano dahil din sa mga turo ng mga false teachers. Maaaring may nanampalataya na tinuruan ni Judas. Ilas natin dito sa verse 17. Ito, sabi niya. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Sa panahon din natin ma-observe ninyo, may mga ibang tao na isang beses lang narinig, naniwala na sila, nanampalataya na sila. Iba naman, taon ang bibilangin bago mo masabing isang Kristiyano. Diyan sa napag-usapan natin kanina, may mga tao talagang hindi rin basta-basta naniniwala kung wala silang nakikitang magandang dahilan or matibay na ebidensya. Yun yung makikita natin na kung bakit 2 araw nag-stay sila Jesus doon sa Samaria. Bakit hindi na lang half day or 1 araw na lang? O di ba? Yung iba siguro doon nung paalis na si Jesus, tsaka pa lang sila maniwala. Maaaring ganun. Kaya sa atin naman ngayon, ulitin lang natin kasi nga sabi dito, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Hearing and hearing, hindi ibig sabihin, pakikinggan mo uli. Totoo naman din yun na sa atin na nagsisimba, ulit-ulit lang din yun sinesermon sa atin. Pero dito naman tayo napapalakas. Dito lumalakas. Dito tumitibay yung ating pagtitiwala sa Diyos. At ito po yung ating reflection. Have you ever told someone about what you believe? If so, what compels you to do so? If not, what withholds you to do so? Ano ang naging driving force ninyo para kayo ay mag-testify or mag-witness sa iba? Kung hindi nyo pa yun nagagawa, ano naman yung pumipigil sa inyo para hindi ninyo gawin? And then, think of people you want to testify Christ to. Pray for them. Alalahanin natin mga kapatid na kahit yung ating panalangin sa ibang tao, kasama doon yung sa team.
'Di ba, yung mga missionaries natin, pinapanalangin natin sila. So, part din tayo nung, ah, tawag doon, part din tayo sa paglalaganap ng salita ng Diyos, although hindi tayo physical na kasama ng mga misyonaryo. Kaya wag nating maliitin yung ating contribution din. Hindi ko sinasabing pera lang ang contribution. Malaking bagay yung panalangin. Yung pagbibigay ng encouragement sa iba. Yung pakikinig ng mga kwento nila. Sa tingin natin maliliit na bagay yun, pero sa Diyos magkakasama. Kasi nga, sabi ni Jesus, may magtanim, may mag-aani, pero sa huli, they will rejoice together. Okay? So, yun lang po mga kapatid at assignment. Basahin natin yung susunod na chapter. Chapter ba yun? Saan ba tayo? Mali yata yung nilagay ko dyan. 43 hanggang sa John 4:43 hanggang 54. Ito yung last part ng chapter 4. At ito ay tatalakayin natin next week. Yun lang po mga kapatid. Maraming salamat. Paalam!